So ayan po mga kabayan, meron akong nakitang paraan kung pwede, no? Meron akong nakitang paraan Nanay Gemma kung pwede, no? Pero kung hindi, suggestion lang ni Nanay Gemma, suggestion ko lang. Nanay Gemma, paano kaya kung halimbawa ay ito lang ang ilak natin? Pwede naman. Ito lang ang ilak natin, tapos dito naka-open lang para anytime makapasok si Nanay Terry. I-doble ko ito ng bilahan ko ng padlock na malaki. Gusto nyo po? Bakal. Hindi ka ito? Oo, bakal pala to, yung hamba mga kabayan. No, kasi ang bala ko mga kabayan, kung ano yung mga importanteng gamit na nandito sa sala, sa kusina, pag umaalis sila ni Nanay Gemma, ilagay doon sa loob. And then, ito lang ang nakasarado. At least, may access pa rin si Nanay Terry na makapasok dito sa loob. Halimbawa, makapagsaing siya, or kukuha ng pinggan, or pahinga siya, or iba pa, no, etc. So, ito lang sana. Kailang bakal pala ito mga kabayan. Bakal no? yan? Bakal. Pero, matibay naman na to. No? Matibay naman na itong, doorknob na ito, matibay naman na. Kailang, ang problema is puno na yung nila. Puno na yung loob, yung kwarto mga kabayan. Puno na. So, ang importanteng gamit dito sana sa sala, na kahit nandito si Nanay Terry, labas-pasok si Nanay Terry, ay okay lang sana ilagay dito ni Nanay Gemma. So, kung okay lang kay Nanay Gemma, ha? Kung okay lang po, suggest ko lang po yon Nanay Gemma. Suggest ko lang po yon na kung maari, lahat ng mga importanteng gamit na alam mong aalis ka, maabutan ka ng ilang araw doon sa bundok, ay ipaloob mo dito. Halimbawa, TV. Baka mamaya, magalaw ng mga bata, mabasag. Di ba? Yung mga dito, kailang medyo magiging hassle nga lang kay Nanay Gemma. No, kawawa naman din si Nanay Gemma. Suggestion lang, pinag-usapan lang natin. No, magiging hassle ka Nanay Gemma. Siyempre, itong alis niya, buhatin niya itong mga baso, lagay dyan, pati itong kawali niya, no, ibalibag doon, itong mga niya, lamesa, tapos paano itong mga niya, mga inumin niya, hala sige, buhat siya doon, pati TV niya, mabigat kasi sinaunang TV pa naman to, mabigat, oo. Diba? Sinaunang ito TV mabigat, so buhatin na naman ni Nanay Gemma dito sa loob, no, din ilipat dito. Oh, 'di ba? Tapos pag na naman, pag uwi niya dito, napagod galing bundok, no? Pagod galing bundok, maglalabas na naman siya ng mga mga gamit diyan, ilabas na naman dito. So suggest ko lang, ginawaan ko lang ng paraan. Kaya nga nabasag yan kasi binalabag niya diyan ang kasirol. Balabag mo kay ngawa. Halika nga. So, Nanay Terry, kayo nag-aalala sa iyo si Nanay Gemma pag naiwan ka dito. Kasi ikaw masyado kang chismusa. Kung saan-saan ka nakakarating, hindi ka mapirme sa bahay. Nag-aalala si Nanay Gemma, baka kasi mamaya, pag iniwan sa iyo yung susi, makalimutan mo isara, tapos nakarating ka na kung saan-saan. Yung mga gamit dito na importanteng gamit, masira, masunog yung bahay, everything, mawala. Kasi wala ka dito. Bakit kasi hindi ka rin napipirme ng bahay? Nakikipag-chismos ako kung masarap pa ang may asawa o wala. Ada! Bakit magtanong ka pa sa mga kapitbahay kung may sarap ba ang may asawa o wala, na pwede ka naman magtanong sa kapatid mo? Hindi, siyempre, baka mamaya sasabihin, pakyalamera ka talaga sa akin. Kaya doon ka na lang sa iba nakikipag-chismisan. Kaya nakikipag-chismisan na lang ako dyan. Kanina, kung alam na hindi kayo darating, aalis na naman sana. Sinabi ko, huwag ka na alas. Baka dyan ko halika muna dito, hanap-hanapin. Sinabihan ka na nga kahapon na huwag umalis, tapos gusto ka na naman umalis. Ikaw talaga, kurutin ko talaga yung singit mo. Kasi, Nanay Terry. Silang dalawa, ang kulit-kulit nila yan, kung alam nyo. Dalawa kayo ni Gaygay ang makukulit. Tapos, bakit kasi umaalis kayo palagi? walang ulam. Manghuli sana kami ng tilapia. Pero kung may dala kang susi, hindi mo makakalimutan itong ilak.
Hindi naman ako, hindi naman. Ay, hindi, halimbawa kung aalis ka na wala dito sila ni Nanay Gemma, kung mayroon kang sariling susi mo, hindi mo to makalimutan ilak? Wala naman ako susi. Hindi nga, kung halimbawa bibigyan ka ng susi, baka makalimutan mo. Hindi naman. Ano yan, sinasarado pa din. Oo, kasi nga, iniingatan yung mga gamit nyo. Maganda naman ang purpose ni Nanay Gemma na sinasarado kasi nga, iniingatan ang gamit nyo na mawala. Baka pagdating nyo, may isang sakong bigas ka dyan, pagdating nyo, wala na. Wala na natira sa bigas nyo na isang sakong bigas dyan na tago dyan sa loob. Sila nga Hindi ka ba nasasaktan kapag sinasarado ni Nanay Gemma ang bahay niya na hindi ka makapasok? Hindi naman. Diyan ako kahit hindi ako makapasok dyan. Okay lang sa'yo. Okay lang. Hindi ka nagtatampo. Hindi ako. Hindi ka nasasaktan. Hindi ako. Bakit naman ako masasaktan? Kasi ang mga bata ngayon, kung binuksan mo yan, irinang-irin na manunood ng TV, masusunog yan, puputok. So alam mo rin pala ang dahilan kung bakit ayaw ni Nanay Gemma iwanan yung susi. Hindi naman ako mahilig sa TV, hindi ako mahilig manonood ng TV. Kumbaga, ayaw mo rin na iwanan ka ng susi. Kasi kung nandito ka, ang mga bata, kulitin ka ng kulitin na manood ng TV. At wala ng pahinga. Baka masunog o puputok na yung ma-overheat, parang ganon. Kaya sinasabi ko sa mga bata, wala ka akong susi. Inaano ka talaga ng mga bata na buksan mo naman lula, buksan mo naman auntie kasi manood tayo ng TV, ganon. Ginaganyan ka. Kailang wala kang magawa kasi wala kang susi. Kapag kinukulit ako ng mga bata, pumupunta ako sapa. Tapos sasama sila. Ay, ito. Para hindi ka nakulitin dito na papasok, isama mo na lang sila doon sa sa sapa. Nanguli ng isda. At least nalaman natin mga kabayan, tinanong natin na naintindihan niya at aware siya sa ginagawa ni Nanay Gemma sa sasara ng pintuan o sa bahay na hindi siya makapasok. Kasi alam naman din niya na ang mga bata, kasi ito super bait kasi, kumbaga hindi siya makahindi. Pag Nanay Gemma, hindi makahindi. Alam mo naman to, dating mayura to na sige bigay ng ayuda. Kaya hindi to makahindi mga kami sa super bait. Lahat kung anong ilalambing sa kanya binibigay, hindi makahindi, hindi makaayaw. Kaya ito yung ni Nanay Terry, yung attitude niya. Kasi mapagbigay nga si Nanay Terry mga kabayan. Para maiwasan yung problema na ganyan, ay talagang dadalhin na lang ni Nanay Gemma yung susi para walang magiging problema, walang pag-aawayan, walang sumbatan, walang sisihan, and everything para malinis. Pagod na pagod si Nanay Gemma sa pagtatrabaho doon sa kabundukan, and then pag-uwi yan dito, madatna niya na may problema. Bakit Terry, wala yung ganito? Bakit Terry, bakit nasira to? Bakit Terry, bakit marami, maraming bakit Terry, maraming mga katanungan. So pag-aawayan. Imbis na dito nakatira si Nanay Terry, baka mamaya, imbis na mayroon siyang matulugan dyan, mayroon siyang masampa na bahay dyan, palayasin pa ni Nanay Gemma kasi ang dami nang nabasag, ang dami nang nasira, ang dami nang na nagulo dyan sa loob ng pamamahay ni Nanay Gemma. So, yun yung mga iniwasan ni Nanay Gemma. At alam naman din na Nanay Terry. So, ang option ko sana mga kabayan is ipadlock sana ito lang. Pero, yun, lagi din nakasarado. Yung ito lang sana at ipasok yung mga gamit ng mga importante kung subukan ni Nanay Gemma na ganyan ang gawin niya. Subukan ni Nanay Gemma isang beses, kung mabantayan ba talaga ni Nanay Terry na walang sino-sino makapasok dito ng mga bata and everything, na halimbawa, kung aalis si Nanay Gemma papuntang bundok, na siya lang dito mag-isa, na nakapadlock, ito lang. Lahat ng mga importante dyan na nangangamba si Nanay Gemma na mawala, o sige, ipasok niya dito, ito lang ang nakapadlock. Pero yung ito lang ang naka-open para maka-access siya. So titinan, subukan ni Nanay Gemma. Pero kung subukan ni Nanay Gemma na madatna ni Nanay Gemma dito na, nagkanda gulo-gulo na yung gamit niya, may nabasag na, may nagkalat na dyan, at malaman niya, madatna yan dito na labas-pasok yung mga bata and everything. So, ibig sabihin, hindi talaga kayang i-control ni Nanay Terry,
inaano yung tawag nito, sinasamantala yung kabaitan ni Nanay Terry. So, ibig sabihin, back to normal, back to zero, back to normal talaga na kailangan talagang ipadlock dito at buong bahay na kailangan talaga na dala-dala nila yung susi. Kasi nabigyan na tayo ng option. Halimbawa, pumayag naman din si Nanay Gemma. No problem naman Nanay Gemma, di ba? O no problem naman kay Nanay Gemma. Sabi ko nga, magdagdag ako ng dito kung kahoy lang to, magdagdag ako ng malaking padlock para lang talaga na hindi mag-worried si Nanay Gemma, no? Panatag ang kanyang loob. Kasi ang hirap na yung mga kabayan. Panay trabaho si Nanay Gemma doon at saka si Tatay Bigay. Tapos iniisip niya yung bahay kung kumusta na. Iniisip niya yung bahay kung may nakapasok ba doon. Di ba? So ipadlock ko sana ng malaking padlock. Kailangan pala to, bakal. So malaki-laki ang dito mga kabayan. Kailangan pang to. Pwede naman siya. Kailangan siyempre kailangan natin mag-hire ng marunong maglagay na may machine mga kabayan. Para makat lang yan at malagyan ng double padlock. Double lock. Ganyan. So, wala. Pwede naman. Matibay naman ito mga kabayan. No? Matibay naman siya. So, titinan natin kung anong mangyayari. No? Sabi ko nga, kung kaya ni Nanay Terry control yung labas-pasok dito, maari ay mapagbigyan ni Nanay Gemma. Pero pag hindi, ang gawin talaga ni Nanay Gemma, back to normal, na isarado talaga yung lahat. Kasi, ayaw naman din natin na mag-away yung magkakapatid. Alam mo yung madam, Yes yung po. mga bata dito. Ayun o. Ito po mga kabayan. Ito yung mga iniingatan. Karyola. Mga papasok ang mga bata dito, may bit-bit na mga something. Ayan, ginaganyan dito. Ayan, may mga sulat. Kasi wala pa naman silang bata mga kabayan eh. 'Di ba? Wala pa silang apo kumbaga. Mga sulat ganyan, sinisira. Yan ang mga iniingatan ni Nanay Gemma na kung bakit ayaw. No? And then posporo, madalas alam naman natin ang bata, no? Hindi nababantayan natin, may dala-dalang posporo, sindi doon, sindi dito. So yung mga iningatan ni Nanay Gemma na mamaya hindi mabantayan ni Nanay Terry, no? Kasi reporter to, kung saan-saan nakakarating yan. Maaga pa lang ay nananagap na yan ng chismis sa barangay. Sinasabi ko lang kay ate ko. Opo. Ngayon, ay kahapon, dumating, di ba, pumunta dito si, Sa Makoy. Oo. Tapos po. Huwag kayong aalis. Kaninang umaga, gusto nila pupunta sila sa Sapa. Kung saan ko kayo hahanapin mamaya pagdating nila. Magsisigawan na naman tayo. Oo. Mapagod na naman tayo sa kahabol kung saan. Hindi natin alam kung saan hanapin. Tulad nung umalis siya, dumating kayo. Hindi ko alam kung siyang hahanap sa Sapa. Ngayon pala dito siya. Dumaan. Nagkasalisi kayo. Tapos gustong umalis. Pati si Gege gustong umalis. Gusto niya pupunta sa Sapa, mga nunang isda. Ng isda. Tapos ito, gusto din sumama. Paano kung wala kayo dito? Hindi na mapigilan. Kaya ganun ko inaalala ito kasi naalala ko yung... Siya rin naano ko sa ganun. Opo. Tapos? Kaya hindi ko bumubuksan yung pinto. Baka darating ako, wala na. Tama. Wala nang pagkain. Ayan na. Pag alis naman ako, lagyan ko siyang Pagkain. Ito, Bigas. Kanin mo. Alis kami. Para may kakainin ka. Hindi siya magutuman. Oo. So, iyon po yung mga kabayan. Gawaan namin ng paraan ni Nanay Gemma. Nanay Terry, anong gusto mo pag umalis sila dito ni Nanay Gemma? Makapasok ka o doon ka na lang sa lungga mo? Doon ako sa lugar ko. Doon ka na lang sa lungga mo? Bakit hindi mo maiwan-iwan yung lungga mo? Kasi kahit amoy tae. Kahit amoy tae, tapos? Kahit amoy tae siya. Diyan ako nakakapagpahinga. Imbornal yan, di ba? Imbornal ng pupo. wala kang naaamoy dyan na sumisingaw? Wala naman. Wala. Hindi mo maiwan-iwan yung lungga mo kasi kawawa yung mga garapatan Kawawa yung garapatan. Na wala silang pagpugaran, no? Kasi ito yung puga ng garapata Yan nga.
Ako ay tanduyan. So, mas gusto nyo na lang na doon ka sa labas, ayaw mo na lang dito sa loob. Bakit ayaw mo dito sa loob? Wala. Alam kasi, maalisangan, walang kagad ka. Maalinsangan, walang blower, walang electric fan. Ikaw lang kasama nila yan ate. Pag gising mo, wala na. Hindi ka pa nakatulog. Kasi, dumukuso. Pagising mo, wala na sila, umaalis na. Ganon sila ka aga mawala dito sa loob ng bahay. Hindi mo nga alam. Kung saan na nagpupunta. Oo, kahit na ito, kasama kong bata. Kapag maalis lang, hindi mo na alam. Pagdating na lang, ikaw mo na alam. Lahat sila kanya-kanyang alis, kanya-kanyang pinupunta. Kahit sila lahat. Pag gusto nilang umalis, aalis. Pag gusto nilang babalik. Kahit anong oras, pag gusto na kahit anong oras bumalik, babalik, parang ganon. Oo. Bahala sila sa buhay nila. Kaya ang final ang decision mo is doon ka na lang sa labas. Ayaw mo nang humawak ng susi dito sa loob. Gusto ko sana magka-TV akong maliit, ganyan kaliit. Ganyan lang kaliit yan. May TV bang ganyang kaliit? Meron, no? Cellphone siguro. Ang ibig sabihin. Di battery, di Cellphone na may TV, siguro ang gusto nyo. O sige, gawa natin yung paraan. Yung gusto mo, cellphone na TV na mayroon kang mapapanood. Hindi ka kasi pwede mag-cellphone, baka mamaya magkaroon ka ng ibang asawa. Aray! Makahanap ka naman. Ito mo plastic. Oh, ito yung Plastic mo lang. cellphone. Ayan. Kayong walang puso, ito ang puso namin. Oh, sana ang puso may ganyan kalaki, pero yung puso Kalaki ang mo. puso nyo, maghati-hati tayo. Yan ate. Yan, kapag yan, ate-ate tayo. So, sure ka ha? Kaya ang tawa ng tawa. Kaya, hello, may tenga kayo po. Opo. Sige, kausapin mo. Kasi na-miss ka nila. Kasi ito po, tig-isa-isahin ko kayo. Ay, bakit isa lang ang pinapako sa cross? Kaya dapat lahatin ko na si Jesus. Kayo lahat si Jesus na. Bakit? Gusto niya magpapako? Gusto niya magbapako, tumatawa siya. Hindi, kaya ito sige. ang para sa akin, Sige. Hindi puro na lang yung sinasabi mong pangalan. Kasi puro na lang yan, wala. Ano pala dapat? Anong puro? Purong Purong gin? Walang... Puro gin. Walang juice? Kailangan walang juice. Alam mo, kaya favorito ng mga tao ang juice dahil yun ang palagi nilang tinatawag Diyos ko. Kaya hindi nila alam, merienda yun eh. Diyos ko. Diyos yun. Yung Diyos sa itaas. Juice naman yung iniinom. Oh. Kaya nandyan na nga kami, mamaya-maya. Sorry ka kasi hindi ka nakita na lang araw kung saan ka. Magpaliwanag kung saan ka galing mag-sorry. Galing ako sa ulap. Ngayon, nakahanda na ba yung binaid namin? Nakahanda na? Opo. Ngayon, tig-isa-isahin ko kayo, dapat mag-usap-usap kayo. Mag-usap-usap kayo. Ay, sandali po ma'am. Kasi, opo, alam ko po yun. Sige, kakanta po siya. Opo, saglit po. Kakanta na po kayo. Ngayon, hi. Ngayon, bibigyan mo kami ng pagkain. Wala kaming pagkain, namamatay kami sa gutom. Sige. Sige, kanta ka daw. Sabi niya. Saglit Hindi ako po. marunong. Saglit po. Mag-iisip lang si Nanay Terry. Magkataka Kay dali mong lumimot sa ating sumpaan. Nilimot mo dahil mayroon dahilan. Bakit kaya ikaw ay nagkaganyan?
Kaya ngayon, ako ngayon'y nagkaganyan. Baliw na ba ako sa'yo pagmamahal? Nilimot mo ang ating sumpaan. Kaya ako'y lumayo sa iyong kagustuhan. Sumulat man ata ako, hindi naman. Ano ba yun? Hindi naman Sinamahan sa kwarto. Saan sinamahan sa? Sa kwarto. Anong gagawin sa kwarto? Nakita kong nakaubad kayong dalawa. At anong ginawa Ngayon ay anong ginawa nila? Tama na, baka mapunta tayo doon sa hindi maganda. Baka hindi naman papunta na naman tayo yung pero. Huwag na, tama na yan, tama na. Tama na. Medyo delikado ang kadugtong, tama na, parang awa mo na. Ay, Diyos ko, kabayan. So, ano? Yung blower, mag-ano muna, tingnan mo naman pawis nila. Okay lang, no problem kasi paalis na tayo. So, ayan po mga kabayan, nag-usap kami ni Nanay Gemma sa opsyon na ipada kami yung kwarto, pumayag si Nanay Gemma, pero iba pa din ang desisyon ni Nanay Terry, no? Ibig sabihin, ayaw yung humawak ng susi dito. Siguro ayaw niya magkaroon ng obligasyon or masisi siya or mapagalitan siya kung anong bagay na masira Ayaw dito niya or magka-problema. mawala dito. Ayaw niya magka-problema. Para wala ng problema, siya na ang nag-decide mga kabayan na doon na lang daw siya sa Bahay niya. lungga niya, no? Kasi hindi niya maiwan-iwan ang mga garapata kasi ito na yung pugan ng garapata mga kabayan. Kaya hindi niya maiwan-iwan, doon na lang daw siya mga kabayan. Nakuha ko yung side ni Nanay Terry. Ayaw niya magka-problema siya. Ayaw niya mag-away sila ng kapatid niya. Mas mainam na lang siguro doon. Total, matagal naman na ako nakatira doon. Kanya, no? And meron namang folding bed, may una naman na, may tabing na, no, may kumot na, may moskitero na or kulambo and everything. So doon na lang siya. Dati nga nakakatulog siya, nakakatagal for how many years doon lang. No, ngayon pa kaya na kumpleto na si Nanay Terry, may mga gamit na siya diyan. So mas lalong komportable na siya kumbaga. So Nanay Gemma, wag niyo lang pong kalimutan kapag kayo ay umaalis, tiyakin niyo po ay meron siyang makain at yung mga gamit niya is nandiyan tulad ng mga lagay ng damit niya, ng Durabox niya, yung higaan niya, unan and everything. So lagay niyo po dyan sa labas kapag kayo ay aalis papuntang bundok. So ayaw na niya hahawak ng susi. Ha? Iiwanan ko naman siya pagkain. Opo, tama. So ganun na lang po ang gagawin niyo Nanay Gemma. And hindi na natin gagawin niya magdubulak na tayo dyan, isarado mo na lang ito kasi nagdesisyon na si Nanay Terry na kayo pa rin ang hahawak ng susi at ayaw niyang humawak ng susi. Okay? Okay na, ayos na. So ayan po mga kabayan, ayos na. Nag-usap, ginawa ko yung mga suggestion nyo. Nakiusap ako ni Nanay Gemma, madali naman kausap si Nanay Gemma, no problem naman. Pumayag naman din siya sa second option na dito na lang, pero ang umayaw si Nanay Terry. So wala na magagawa si Nanay Gemma. Baka mamaya ipilit natin ni Nanay Terry, ipilit ni Nanay Gemma kung anong mawala dito o magsisihan pa. O di ba? Ayaw niya magsisi yung sarili niya. Opo, ayaw yung sisihin sarili, baka magka-problema at lalo pang maepektuhan si Nanay Terry. Magka-problema siya. Okay, so ayan po mga kabayan. Maraming salamat sa walang sawang panonood without skipping ads. Salamat po sa aking mga sponsors, subscribers, followers, auto members, viewers, commentators, sa lahat po na nagmahal at nagtiwala sa aking munting adikain. Maraming salamat po. We love you all. God bless us all. Bye! Mwah! Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.